marami pong bagay na pwede natin ipagpasalamat sa Diyos. Tingnan nyo nga yung mga katabi nyo. Yan, yung mga katabi nyo. Ayaw tingnan. Ba't tayo tingnan? Sawa na kayo. No, yan mga katabi nyo. Di ba pinagpapasalamat natin yan? Yung mga naging asawa natin, yung anak natin, yung kaibigan, di ba? Yan ay pinagpapasalamat. At yung lamang kung paggising sa umaga, kanina nagising, lahat kayo na dito eh. Siyempre nagising tayong lahat. No? Ito po ay isang pasasalamat na sa Diyos. No? So, ang pagpupulay po natin mga kapatid ay may patungkol sa dulot ng pasasalamat. No? Yung mga naidudulot ng pasasalamat natin sa Diyos sa ating mga buhay. Tayo po ay yumuko at sandaling manalangin. Hallelujah. Aming Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, tuloy nga po na kami ay nagpupuri, nagpapasalamat sa napakagandang araw nito. Salamat po sa biyaya ng buhay, sa kalakasan na binangon niyo kami kaninang umaga. At ngayon, Panginoon, na naririto po ang bawat isa. Samahan niyo po kami sa pakikinig. Ano man po yung mga naiwan namin sa aming mga tahanan, ano man yung mga gumugulo sa aming mga isipan, patahimikin niyo po, Panginoon, ang aming mga kaluluwa. At sa mga sandali ito ay makinig kami ng inyong mensahe para sa bawat isa sa amin. Ano man po ang aming kalagayan, iba-iba man, Panginoon, ang aming pinagmulan. Ngunit alam po namin ang mensahe nito, Panginoon, ay para sa lahat, Panginoon. Dahil sa bawat araw, alam po namin na napakarami namin dapat ipagpasalamat sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus at sa patuloy na paggabay ng inyong Santong Espiritu. Amen. Ang ating pong teksto ay matatagpuan natin sa mga awit. Yung mga ano po, pwede po kayong tumingin doon para masundan niyo po yung ating mga babasahin. Awit 92 verses 1 to 5. Patayaan niyo po akong basahin sa wikang Tagalog. Ang mapagpasalamat kay Yahweh ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Verse 2. Pag-ibig ni wagas ay dapat ihayag kung bukang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya ay ihayag din naman. Ito ay ipahayag sa saling ng alpa tugtuging salterio. Sa magandang himig ng tugtuging lira ay ipahayag ito. Verse 4. Ako'y nagagalak sa iyong ginawa na kahanga-hanga. Sa lahat ng ito'y ako'y umaawit dahil sa tuwa o pagkadakila kay dakila, Yahweh, ng iyong ginawa. Ang iyong isipan ay sadyang mahirap naming maunawaan. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng bahaging ito ng kasulatan na ating pagpupulay-bulay. So mga kapatid, ito po ay awit, no? Pamilyar po tayo, no? Ito po yung Psalms, no? At ito pong bahaging ito ay awit ng pagpapahinga, no? Lahat ba dito ay walang trabaho ngayon? Sino yung nagtrabaho pa? Wala. May nagtrabaho pa ba ngayon? So, yung iba siguro, may nagtrabaho, no? Pero usually, di ba, pag araw ng Sunday, sana lahat nga tayo ay nakakapagpahinga. At ito pong bahagi ng Biblia ito, ng kasulatan ito, ay patungkol sa araw ng Sabat. No? Yung Sabat, kaya nga may mga dispute na Sabato. No? Sabato daw talaga yung araw ng pamamahinga. So, totoo naman po talaga. No? At ito po bilang mga Kristiyano, sa makabagong panahon, ito po ay naging linggo na dahil doon po nabuhay ang ating Panginoong Hesus. No? Kaya Sabat, no? Araw ng Sabat, Sabato po talaga yun. No? At ang punto lamang po natin dito, ang mga Hudyo ay nagpapasalamat sa kapahingahan na ibinigay sa kanila ng Diyos. So, bilang pag-apply po natin sa konteksto natin ngayon ng pagpapasalamat, ito po ay bibigyan natin ng application sa ating makabagong panahon. At ito po ay pinamagatan natin dulot ng pasasalamat sa Diyos. Dulot ng pasasalamat sa Diyos. At yung mga verses po nito, meron po tayong 5 puntos. No? Hindi naman po tayo magpapakahaba.
Pero ito po yung pagbubulay natin. Meron po tayong 5 puntos. Una po, pasasalamat ay mabuting gawin. Meron po ito. No. Meron ba dito na nagpasalamat na ay hindi pa yung sinuklian na hindi maganda? Siguro madalang, ano? Lahat po tayo pag nagpasalamat, no? Lalo yung mga ay, di ba? Napaka-polite din naman nila. Kasi, try ko, di ba? Laging may magandang reaction. At sa atin po, sa bawat araw, no? Sa pagising pa lang sa umaga, no? Ano ba yung routine nyo pagising ng umaga? Cellphone? Nasaan yung cellphone ko? Hindi alam kung saan. No? Ano ba yung una natin ginagawa? Ano yung sinasambit nyo? Ha? Diba? Sana lahat, no? Salamat, Lord. Nagising ako. No? O baka sabihin, asa ba yung cellphone ko? Yung cellphone charger, lobat ako, baka ganun tayo, ano? Pero, ang magandang isipin natin, no? Sa pagkising sa umaga, sabi, ang mabuting bagay ay mapasalamat, no? Bukas, no? Sino may pasok bukas? Lahat tayo, may pasok ako, may pasok din ako bukas. Pagising natin bukas, ay, Lunis na naman. No, di ba? Totoo? No. Hindi tayo magpasalamat. Ay, Lord, salamat, nagising ako, magtatrabaho ako ngayon. Di ba? So, ang pagiging mapagpasalamat, mga kapatid, ay may maraming dulot na maganda. Una, siyempre, pag gumising ka na may pusong mapagpasalamat, Lord, Lunes, again, salamat, kikita ulit ako ng euro. Di ba? Pagkakataong uling kumita ng pera. Salamat, Lord, malakas ako, no? May trabaho ako. Diba? So, ano yung dulot nito? Positiveness, no? Positivity, energize, nag-energize ka. Siyempre, pag ganado ka, lumalakas, nagiging maganda yung pakiramdam mo at dire-diretso na yan, diba? Maganda na yung magiging araw mo. Hindi yung sisimulan mo ng ay, Lunis na naman, tinakamag na naman. Pakamagin ka na talaga, buong maghapon, di ba? Yan, malatiyan na lang kaya. Paano na lang kaya? No? Pero, ang pagiging mapagpasalamat doon sa mga bagay na meron tayo, lalo kung wala tayong sakit, malakas tayo, maganda naman yung trabaho natin, maganda rin yung kita natin. Diba? Nagiging positibo at nagiging maganda ang araw natin. Ito, amen? Wala sigurong kukonta doon at alam ko, agree tayong lahat. No? Pangalawa, no, sa pangalawa natin, pasasalamat sa pag-ibig ng wagas. No? Yung mga kabataan hindi, ewan ko yung mga ka-age ko, may ma-expression yung wagas. Yung wagas, ewan ko kung ginagamit pa ng youth yun, hindi na siguro, ano? Yung tayo mayroong expression na wagas eh. Pag sinabing wagas, yung super o absolute to the highest level, no? Ganun yung wagas, no? Pero kung i-define po natin, no? Sabi dyan, yung pag-ibig na wagas, endless, faithful, genuine, totoo, no? Sincere, at talagang walang hanggan. No? Ganyan po yung pag-ibig ng Diyos. No? Sabi, pag-ibig ng wagas ay dapat ihayag. Kung bukang iwayway, pagsapit ng gabi, ang katapatan niya ihiyag din natin. No? So, bibigyan po natin ito ng aplikasyon sa ating buhay. So, the love of God, brothers and sisters, is unconditional. No? Minsan kasi tayo, o madalas, tayong mga tao, nagmamahal tayo kasi siguro paibig-ibig. No? So, yung mga kasama natin sa buhay, yung asawa natin, nung niligawan natin yan, may mga magagandang katangian yan na nagustuhan natin, di ba? Tapos, sinagot tayo, ng babae, sinagot tayo ng babae, kasi siguro, may nagustuhan na rin tayo kasi mabait, no? Maalaga, no? May mga kondisyon. Pero mga kapatid, when it comes to the love of God, mahal niya po ang lahat. Unconditional. Kahit sino pa po tayo, makasalanan ka o anuman yung kalagayan natin, mahal tayo ng Diyos. Maging sino ka man. Maging sino ka man. Regardless po ng ating kalagayan. Minsan kasi,
ang kaisipan po ng tao, yung pagmamahal ng Diyos, binabase nila sa pagpapala. Sino yung may naniniwala doon? Naniniwala ba kayo doon? Minsan yung pagmamahal ng Diyos, binabase doon sa pagpapalang meron tayo. Hindi po ganun ang Diyos. No? Ang Diyos, mahal po niya lahat. At ang pagpapala po, ang sabi ng Biblia, umuulan sa mabuti at sa masama. Ibig sabihin na pagpapala ang masama, na pagpapala ang mabuti. Wala po doon kinalaman ng pagpapala sa pag-ibig ng Diyos. Ang kadalasan po, ang nagiging factor sa pagpapala ay ang pagsunod. At yan po ang itinuro ng Diyos sa bayan ng Israel noong unang panahon. Na sundin niyo po, ganito, tuparin niyo yung mga utos ko, kayo'y pagpapalain, kayo'y iingatan. Pero pagdating po sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya po ang kanyang buktong na anak. Nung tayo ay makasalanan pa. Kaya po ang sabi kung sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak. Diba? John 3:16. Kaya po, wala pong ifs, wala pong buts. At ang maganda po dito, mga kapatid, ang sabi po dito, pag-ibig ni wagas dapat ihayag kung bukang liwayway. At ipahayag din, ang katapatan niya, ihayag din naman pagsapit ng gabi. So, minsan kasi, ang pasasalamat mga kapatid ay sa panahon lamang na malakas tayo. Diba? Yung bukang liwayway, nasa prime. So, napakadaling magpasalamat sa Diyos sa panahon na ikay malakas pa. Diba? Walang sakit. So, nagagawa mo yung gusto mo, nakakapunta ka saan man yung gusto mo. Pero pag mahina ka na, may edad ka na, so, parang lagi mong iniisip ang dati nung kabataan mo, nalilimutan mo tuloy mo magpasalamat sa Diyos. Pero ang sabi po ng Biblia, habang bata ka, alalahanin mo ang Diyos at maging sa pagtanda mo, alalahanin mo pa rin ang Diyos. Magpasalamat tayo lagi dahil po ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Wala pong hanggang pasasalamat din po ang dapat nating ibigay na kasuklian sa ating Diyos. Sa panahon po na tayo'y matanda na, huwag naman Pastor matanda, may edad. No, yan. Ayusin mo naman yung mga wordings mo, Pastor. No, may edad. Yan. Sa panahon na nagkakaedad tayo, lalo natin alalahanin, lalo natin pasalamatan. Kasi mga kapatid, nagkaedad tayo eh. Ako nga natutuwa, dito sa Italia, napakaraming may edad. No. Pag nagtatrabaho ko kasi, nagdadrive ko ako lagi, giro ng giro. Minsan may mga couple na may edad na doon sila nakaupo lang sa parko. Ewan, nag-uubos lang siguro ng oras, pero nakakatuwang tingnan. Kasi sa panahon na sila may edad, no? May time sila. Samantalang yung mga kabataan pa. Naisip nyo ba yun, yung mga kabataan pa, tayong mga nasa edad na to, kung tatanda tayo? Naisip nyo ba yun? No? Pero yung mga matatanda na, may mga edad na, dumating na sila sa edad na yun eh. Ang buti ng Diyos, binigyan sila ng mahabang buhay. So, kaya po, ang dapat maging kaisipan natin, mahal tayo ng Diyos. So, ano man yung kalagayan natin, bata man tayo, may edad, dapat lagi tayo magpasalamat sa Diyos. Hindi tayo titigil ng pasasalamat sa Diyos. So, wala tayong pipiliing edad. Lalo na kapag habang nagkakaedad tayo, so, lalo natin napapatunayan na mabuti ang Diyos. Amen? Pangatlo, pasasalamat ay nagdudulot ng pagpupuri. So, sabi dito, ito'y ipahayag sa saling ng alpa, tugtuging salterio, sa magandang hilig ng tugtuging liray, ipahayag ito. Mga kapatid, alam niyo po ba na nakikita ang pasasalamat natin sa Diyos sa pamamagitan ng pagpupuri natin. Habang nagpapasalamat tayo sa Diyos, lalo tayong nagpupuri sa Kanya. Kasi, alam niyo po, wala naman po tayong pwedeng i-offer sa Diyos. May naisip na ba kayong bagay na meron kayo na pwede nyo ibigay sa Diyos na walang Diyos? Meron?
Di ba wala? Ang pwede lamang po natin ialay ay yung ating buhay. At sa simpleng pamamaraan, ito po ay yung sa maliit na bagay, yung pasasalamat natin. Diba? Minsan, nakagawa ka ng nakatulong ka sa iba. Diba? Minsan, ang sakit pag hindi ka man lang nakatanggap ng salitang thank you. Hindi man tayo nangihingi ng kapalit. Pero, diba, parang kulang. Alam yun? Tumulong ka, tapos, di man lang nag-thank you to. Diba? Ginawan ko ng ganito. Di man lang nag-thank you. Diba? Masakit. I-imagine niyo pa, no? Sabihin natin ang Diyos, hindi natin nakikita, hindi natin nahawakan, pero mga kapatid, ang Diyos po ay persona. No? Siya'y nanananis, nagagalit, no? Pero righteous anger po yun, no? Huwag po natin isipin yung galit ng Diyos ay kamukha ng galit natin. No? Nalulungkot, no? Dahil persona po ang Diyos. No? At kung patuloy tayo na hindi nagiging mapagpasalamat, mga kapatid, nalulungkot din po ang Diyos diyan. Kaya habang tayo po ay nagpapasalamat, ito po ay nagbibigay kapulihan sa Diyos. So mga kapatid, sa atin po, no, tayo po ay may mga kinabibilangan ng mga churches, no? Uma-attend tayo ng mga church, no? Sa ating pasasalamat, no, tayo nagpupuri, di ba? Umakanta tayo sa church, naglilingkod tayo sa church, may ministry tayo sa church, no? May stewardship na tinatawag, no? Na binibigay natin yung ating talento, binibigay natin yung time, no? Binibigay natin yung talents, no? Nagkakaloob tayo sa church. No? At sa mga bagay na ito, mga kapatid, ay ipinapakita natin yung ating pasasalamat. Pinapakita natin yung ating pasasalamat sa Diyos. Our gratitude is a way of praising God. Kung paano tayo nagiging mapagpasalamat, ito po ay paraan kung paano natin din pinapupurihan ang Diyos. Yan. So, nakatatlo na si Pastor. Saan tayo? 15 minutes pa lang po, tatlo na. Silang po tayo. So, pang-apat. So, tingnan po natin yung pang-apat. Pasasalamat ay nagbibigay ng kagalakan. So sabi dito, ako'y nagagalak sa iyong ginawa na kahanga-hanga. Sa lahat ng ito'y ako'y umaawit dahil sa tuwa. So, yung konteksto natin kanina, sabi natin, ito ay awit ng pasasalamat sa araw ng pamamahinga kasi ginawa nga pong batas eh. Diba ginawa yung batas na magpapahinga ka. No? Hindi ka magtatrabaho sa araw ng Sabat. No? Buti nga dito, naobserbahan ko dito sa Italia. Kahit papano, ito, hindi naman 100%, pero kahit papano, pag lumabas kayo ng araw ng linggo, yung mga madalas nagdadrive, kasi nga ako, araw-araw nagdadrive eh. Pag linggo, iba kahit papano, konti ang sasakyan. Napansin niyo ba yan? Kahit papano, hindi naman 100%, kahit papano, konti ang sasakyan. Kasi nga, kahit papano ay namamahinga pa din. Diba? Nung bago pa yung dating, nung bagong dating ako dito, pag araw ng linggo, ang daming negosyong sarado. Pero ngayon, siyempre, unti-unti na, bubukas na sila, di ba? Pero 10 years ago, 15 years ago, lalo po yung mga nauna dito. No? Siguro nakita nyo, pag araw ng linggo, siguro parang ghost town. No? Walang sarado lahat ang mga negosyo. No? Hindi tulad ngayon. Pero, wag kayo. Yung mga bagong uwi, sino yung mga kauwi lang ng Pilipinas? Pag araw ng linggo, mas matindi sa traffic, di ba? Dahil pa niya yung traffic ng Lunes hanggang Sabado, linggo kasi lahat ng tao lalabas, no? Pupunta sa mall, lahat. No? So, ano lang yung pinupunto natin dito? No? Yung araw ng pamamahinga na ipinagpapasalamat ng mga Hudyo, mga kapatid, ay dahil nga nung mga panahon na yun ay sila ay alipin, di ba? Alipin sila sa bayan ng Egypto. At nung ginawa ni Moises, nung ibinigay ng Diyos kay Moises yung Ten Commandments para nga ibigay itong pamamahinga, no? Naging sabihin natin what a relief, no? Nagkaroon sila ng kapahinga. Imagine mo, slave ka nga eh. Pag ikaw ay alipin, wala kang karapatang mamahinga, no? Ganyan ba kayo magtrabaho? Hindi naman siguro, no? No, minsan ganyan tayo eh, yung pag tayo nagtrabaho, minsan
araw ng linggo, tira pa rin. Sayang kasi pastor eh. Minsan po, hindi naman natin kayayaman, hindi din natin kahihirap. No? Isipin din natin, baka mas mainam, magpahinga tayo. Kasi pag nagkasakit tayo, mga kapatid, ganoon din ang sumatotal niyan. Bagamat medyo hindi man tayo gumagastos sa ospital dito, pero yung nawalang oras, no? Na imbis na kasama mo yung pamilya mo, di ba? Minsan, nakakalungkot nga tayo dito minsan eh. Nasa abroad na tayo, no? Hindi pa rin, tapos kasama mo nga yung mga mahal mo sa buhay, pero madalang pa rin kayong magkita, di ba? May mga nakaka-experience ba nung gano'n dito? Yung mag-asawa, darating si Mrs. umaga, alis naman si Mr. No? Imbis magkikita, hindi nga makapagsabay kumain, di ba? May mga gano'n, pero kung wala man gano'n dito at maganda yung ating kalagayan, di ba, higit na dapat tayo magpasalamat sa Diyos. Kasi hindi tayo gano'n kahirap. No? Hindi gano'n yung mga trabaho natin. So, mga kapatid, yung pasasalamat na nagbibigay ng kagalakan, no? Kung ang tao ay mapagpasalamat, no? Di ba, may mga kilala, ito sigurado may kilala tayo ganito eh, no? Yung tao na masarap kasama. May kilala tayong ganyan, masarap kasama, magaang kasama. May kilala din naman tayong indaing, daing. Reklamo ng reklamo yan. Alam ko, sa tagal natin dito, may ganyan kayong kilala. No? Daing, no? Walang pera, kung walang pera, ang lakas-lakas ng part-time, no? Trabaho ng trabaho, tapos walang pera, pero hindi naman mapapaniwala yun, di ba? Laging pagod, tapos walang pera, ano naman yun? Hindi naman yata kapaniwala, niluluho ko muna ako. No? Alam mo laging utangan, no? Kasama mo, alam mo laging utangan. No? Hindi naman, may pera rin ako no? Marami tayong mga kilala ganyan, no? Sabihin natin normal. Pero may mga kilala din naman tayo na napakasarap kasama. No? Yung alam mo nang ginaramdam, hindi nagsasalita, hindi dumadaling. May sakit na pala, hindi mo man lang alam. May nangyari na palang hindi maganda, hindi mo pa rin alam. Kasi pagkasama mo lahat nakatawa, nakangiti, masaya. No? Iniisip mo tuloy, sarap naman yan, no? Walang problema. Pero siguro, bakit siya ganun? Siguro, lagi siyang mapagpasalamat. No? Na ano man yung kalagayan niya, lagi niyang pinagpapasalamat sa Diyos at gumagaan ngayon yung kanyang pakiramdam. Gumagaan yung attitude niya at gumagaan din yung aura niya sa ibang tao. Kaya nga sabi ko kanina, may mga tao na mahirap kasama. No? Diba? Kaya nga yung mga nauso sa Facebook, puro positive vibes lang yan. Yung mga negative, iwasan nyo. No? Ganyan, di ba yan mga inano? Okay din naman, di ba? May matututunan din tayo dyan. No? Pero, minsan, malaki po ang nagdudulot ng attitude ng tao sa pagiging mapagpasalamat niya. So, kasi, kung hindi ka mapagpasalamat sa meron ka, lagi mong iniisip yung meron ng ibang tao, di ba? Nagiging inggitero tuloy tayo. Kasi, ito lang, siya ganun. Pagpasalamat, kung lagi kang napapasalamat kung anong meron ka, diba? Gumagaan yung pakiramdam mo. Nagiging maganda yung kalagayan mo. Tapos pag ikaw pinagkalooban ng mas maganda, mas meron, mas nagiging appreciative ka. Tama? No, kasi sa konting bagay, nasisiyahan ka na eh. Pag binigpala ka pa ng Diyos, lalo kang magiging mapagpasalamat, lalo kang masisiyahan. No? Kaya, ang pagiging mapagpasalamat, mga kapatid, ay nakapagbibigay ng kagalakan. So, kung gusto nyo laging maging masaya, kung gusto nyo laging meron kayong kaligayahan sa puso, maging mapagpasalamat po tayo sa Diyos. Maging mapagpasalamat. Ay, minsan kahit yung mga anak natin, ba't yung anak ko ganito? Yung anak ni ganyan. Oh, yung asawa ko ganito, yung asawa niya ganun, di ba? Madalas, ang dalas natin hanapin yung wala sa atin. No? Kaya tuloy, lumulungkot yung buhay. No? Pero kung isipin nyo, no, kung minsan, isang makapag-share lang ako.
na nanonood na ako sa YouTube. Kasi nahihirapan kasi ako sa trabaho ko talaga eh. Tapos nakakita ako nung mga nagtatrabaho, yung pumapasok sa Inbornal. Kung nakita niyo yun, yung nakikita niyo ba sa YouTube yung sa kahit ano yung mga pumapasok sila sa septic tank. Sabi ko, buti na lang pala hindi ako naging ganun yung trabaho. Alam niyo, ano yung punto ko? Minsan, pag nalulungkot tayo sa meron tayo, tingnan natin yung iba kayong iba wala. Baka yung iba hirap na hirap. Samantalang tayo, ang dami nating reklamo, ang ganda na pala ng kalagayan natin. Kaya nga mga kapatid, iba ang natutulot ng may puso mapagpasalamat. Nagbibigay ito ng kagalakan. No? At ano pa? Pag mapagpasalamat ka, mag-ang kang kasama, ano yung nagiging bunga pa? Nagiging generous ka. No? May kilala ba kayo ng galante na mabigat kasama? Di ba wala? Siyempre, galante nga pastor, tapos mabigat kasama. Di ba wala? Mag-ang kasama kasi, siyempre, hindi, minsan, ang sarap din naman, di ba, sa magkakaibigan, di ba lahat kayo generous, hindi yung kakain kayo, tapos lahat tahimik na pag magbabayad. Nagaan tayo kung sino maglilibre. No? Kaya nga, alam niyo ba, yung kultura natin, siguro ito napapansin niyo, yung kultura natin mga Pilipino, pagkakain tayo sa restaurante, at may lumapit na isa, no? At babayaran yung lahat, nasyasyak yung nasa counter. Kasi sa Italiano, hindi sila ganun. Sila kasi kanya-kanyang KKB. No? Pero tayo, kung sinong mag-aya, siyang taya. Ganun tayo mga Pilipino, no? Pag nagpunta sa counter, shock sila, oh. Binayaran lahat ng Pilipino yung bill. No? Pero, di ba sa magkakaibigan, siyempre, ganyan tayo eh. Ngayon ako na, sa susunod, ikaw naman. Ang sarap nung ganun, di ba? Pero, yung kung may kilala ka ng ganito, ito naman, sasama na naman. Gusto nito, libre na naman. Di ba? Ang bigat kasama. Pero, yung mga tao na lagi nagpapasalamat, sigurado ako, kung may kilala kayong ganun, sila yung mga generous, sila yung mga galante. So, yung pagiging mapagpasalamat sa Diyos, nagdudulot din yan, ng pagiging mapagbigay. Pagiging mapagbigay. So, sabihin niyo, Pastor, kasi madalas inaabuso na ako eh. Alam ko naman na nasa tamang edad na tayo, no? Para alam natin kung tayo ay pinagsasamantalahan lang, no? Okay. So, yung huli, pasasalamat sa lahat ng panahon. So, last na po ito. No? O pagkadakila, kay dakila, Yahweh ng iyong ginawa, ang iyong isipan ay sadyang mahirap naming maunawaan. Tunay na mga kapatid na mahirap maunawaan ang Diyos. Kasi kahit po anong pag-aaral natin ng Biblia, kahit buong buhay mo, mananampalataya ka na, no? Pumasok ka pa kung saan-saang mga relihiyon, hindi po natin kaya maunawaan ang isipan ng Diyos. Dahil po, kapag naunawaan po natin yan, Diyos na din po tayo. No? Kasi tayo po ay finite. May limitasyon. Ang Diyos po ay walang limitasyon. At hindi po natin kayang maunawaan ang mga plano, ang lahat ng ba't nangyayari yun? O yun na kasi ang problema. Pastor, kung matuti ang Diyos, ba't may paghihirap? Pastor, bakit may naagrabyado? Pastor, bakit may nagugutom? Lahat yan tinatanong natin. Lahat yan sinisisi natin sa kabutihan ng Diyos. Kung mabuti ba ang Diyos, ba't may ganun? No? Ang daming problema. Pastor, ba't may gera? O kung mabuti ang Diyos, sana wala na ng gera. Kasi nga hindi po natin maunawaan eh. Hindi po natin kaya unawain ng lahat kung bakit lahat nangyayari ang mga bagay na yun dahil meron po siyang sariling plano. Ang sabi po doon sa Isaiah 55 verses 8 to 9, ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Oh. My ways are not your ways. Yung paraan ko hindi nyo paraan. Yung pag-iisip ko, hindi nyo pag-iisip, Diyos siya. Kung pareho ng pag-iisip tayo ng Diyos, Diyos na rin tayo. So mga kapatid,
Ito. Ito yung problema ngayon. Napakadaling magpasalamat kapag maganda ang nangyayari. Ito, sa panahon na maganda ang trabaho, sa panahon na malakas ka, kadaling magpasalamat. Pero sa panahon ng problema, sa panahon ng pagsubok, sa panahon na may mga karamdaman, may namatayan, lalo pag trahedya, bigla ang kamatayan, kadaling bang magpasalamat sa Diyos? Wala pong magsasabi sa atin na madaling magpasalamat sa Diyos. Mahirap. Pero mga kapatid, tayo po habang tayo ay nagkakaedad, habang tayo ay nagpapatuloy sa paghahanap, ang kailangan lamang po kasi natin mga kapatid ay patuloy tayong magsaliksik. Patuloy tayong hanapin natin. Kung ano man yung ating mga kalagayan ngayon, hindi nyo ba naisip na, o pumasok man lang sa isipan nyo na, gaano ko ba talaga kakilala ang Diyos? Gaano ko ba siya talaga kakilala? Kung ganyan po ang kaisipan natin, habang nagkakaedad tayo, nadadagdagan, naghahanap tayo, nagsasaliksik, at base sa ating mga na-experience sa buhay, kung na-relate natin ito, doon sa pananampalataya natin sa Diyos, yung pagtitiwala natin sa Diyos, mga kapatid, hindi po pwede na mananatili tayo sa kalagayan na hindi tumataas ang pananampalataya, hindi tumataas ang pagtitiwala, hindi tumataas ang kaalaman sa Diyos. Dapat po ganun yung aim natin habang tayo ay nagkakaedad. Kasi po mga kapatid, sa lahat po ng panahon, sa lahat ng nangyayari, dito tayo natututo. Amen? Minsan, sa buhay natin, bakit pa ulit-ulit na lang? Hoy, inutangan ka. Nagpautang ka na naman. Nagpautang. Tapos hindi ka binayaran, hindi ka na naman binayaran. Hindi ka naman pautang. Nagigit siya po ito. Sa mga pagsubok sa buhay, bakit pa ulit-ulit? Kasi hindi tayo natututo. At minsan ganyan po ang ginagawa ng Diyos sa atin. Kaya nangyayari ang mga bagay paulit-ulit kasi gusto ng Diyos matuto tayo. At kapag natuto tayo, ibang level na naman ng pagsubok. Na-experience nyo na ba yun? Na, Pastor, dati ang problema ko ganito lang. Nakaraos ako sa problema ko nito, sumunod, ganito na. Pastor, bakit yung nagpastawa na yung problema ko? Naisip niyo ba yun? Ha? Kasi nalalagpasan natin yung mga problema. Siyempre, pabigat ng pabigat. At dahil doon mga kapatid, palakas ng palakas yung pananampalataya natin. Kung nagtiwala ka sa ganyan, mas magtitiwala ka dito. Diba? At kung ganyan kataas ang problema mo, malulunod ka na nalamusan mo yung ganyan, nalamusan mo to, lalo kang magtitiwala sa Kanya. Amen? Diba? Ganoon po ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga mga kapatid, yung pasasalamat sa lahat ng panahon, ito po ay nagbibigay sa atin ng maturity. Nagbibigay sa atin ng wisdom. Ano ang kaibahan ng wisdom sa knowledge? Yeah? Wisdom sa knowledge. Pastor, spelling. Hindi lang po spelling ang magkaiba, no? Yung maraming matalino, full of knowledge, hindi nila alam i-apply. Because wisdom is applied knowledge. Masasabi mo na talagang marunong o may karunungan kung nagagawa niya talaga. Eh kasi dito lang. Yung knowledge po, dito lang lahat. Yung wisdom, dyan tayo baksak eh. Minsan, alam na natin, hindi pa rin natin magawa. Pero mga kapatid, dahil nga po sa mga experiences natin sa buhay, natuturuan tayo ng Diyos
Hindi lang tayo nagkakaroon ng knowledge kung hindi wisdom. No? Kasi nga, bakit yung mga may edad? No? Ano yung lamang ng may edad doon sa mga kabataan? Diba? Yung mga kabataan na yun, ang daming knowledge. Diba? Internet, no? Nag-aaral sila. Pero may mga parte ng buhay na daig pa rin sila ng may gulang. Kasi ano yung sabi ng komersan, hindi ko makalimutan yung mga komersan nung araw sa Pilipinas. Ewan ko, makarinig kayo dito. Sa kawayan na harap ko, budbit pa po. Ewan ko kung naalala niyo mga ganun. Wala na, nag-iisa na, matanda na rin si Pastor. So, yung papunta ka pa lang, pabalik na ako. Yun, alam niya, yung mga kasabihan ko. Kasi nga, hindi po kayang bayaran yung mga karanasan ng ating mga may gulang. So, kaya yung mga kabataan, kapag nagsasabi ang mga magulang, makinig kayo. So, kasi naranasan na nilang lahat yan. So, at ganoon din po mga kapatid sa ating buhay, no? Sa lahat po ng troubles, trials, and tragedies. No? Tatlong T. Troubles, trials, and tragedy na dumating sa ating buhay, ano man po yan. No? At hindi po matatapos pwedeng lumipas ang buhay natin na hindi po tayo daranas ng mga paghihirap, pagsubok, trahedya sa buhay. Lahat po dadanasin natin yan. Pero mga kapatid, ang kaibahan po ng may pananampalataya sa Diyos, ang kaibahan po ng may pusong mapagpasalamat, ano man pong kalagayan yan, napapagaan. Amen? Kahit nga yung mga pag-aaral, alam niyo ba yung mga may sakit daw sa ospital? Ito, hindi ko ito invento, no? Ito ay survey, no? Mas mabilis daw gumaling yung mga tao na may positive attitude at mapagpasalamat sa Diyos kaysa doon sa mga taong reklamo ng reklamo, no? Kaya nga, kadalasan daw, ang sakit ng mga reklamo, mas mahirap silang gumaling. Diba? Pero yung mga tao na may pagpasasalamat, nagkakaroon sila ng mga miracles sa buhay. Amen? So, kaya ganyan po dapat tayo mga kapatid. No? So, in conclusion, yan, gusto si Pastor. Kasama tayo. Napakarami po natin dapat ipagpasalamat sa Diyos. At muli po kami ay papasalamat, naging bahagi po kami at nakapagbahagi din po ako sa inyo ng encouragement, no? Sa kabutihan ng Diyos. No? Pero mga kapatid, yung bawat araw, no? Sabi ko kanina sa introduction ko, bakit ba tayo naghahanda? No? Bakit ba tayo nag-iimbita? No? Mga kapatid, yung pasasalamat natin sa Diyos, no? Ipinapakita natin sa paraan kaya natin. Diba? Ano mang ang kaparaanan nito mga kapatid, ang mahalaga po ay naipapakita natin ang pasasalamat natin sa Diyos. At mga kapatid, tandaan po natin ito. Kung meron po akong gustong bakunin nyo o matandaan sa ating pong mensahe nito ay ito. Magpapatunay sa isang tao na siya ay may magandang relasyon sa Diyos kung siya ay laging mapagpasalamat. Ulitin ko. Magpapatunay sa isang tao na siya ay may magandang relasyon sa Diyos kung siya ay laging mapagpasalamat. Mga kapatid, kung hindi pa po natin patuloy na naranasan ang magkaroon ng relasyon sa Diyos, kung patuloy pa rin natin nakikita na ang bawat araw ay mahirap, reklamo, parang may kulang. Mga kapatid, ito po ang panahon na balikan natin, mag-evaluate tayo. Mag-evaluate tayo sa ating mga buhay. Balikan natin ang lahat ng kabutihan ng Diyos, ang lahat ng ibinigay niya, ang lahat ng pag-iingat niya, ang lahat ng pagpapala niya. Balikan natin lahat yun mga kapatid at maniwala kayo. Masasabi niyo, salamat sa Diyos. Maganda pala ang dulot ng pasasalamat sa Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen.